Ito, update lang tayo muli sa Iglesia ni Cristo ulit ang topic natin, no? Kasi, syempre, trending ngayon ang Iglesia ni Cristo, eh. Ako, hindi ako mapalagay sa isang bagay na hindi ko nasusuri. Bakit maraming umaalingaw na usapan? Bakit ang Iglesia ni Cristo, usap-usapan dun sa mga, halimbawa, minsan maraming kinainisan, maraming nagagalit sa Iglesia ni Cristo. Marami palang dahilan. Para sa akin, Chori to Chori, opinion. Sabi ko nga ulit sa inyo, baka magtugma ulit tayo sa akin opinion, Chori. Kaya pala na marami na inis sa Iglesia ni Cristo dahil may nalaman ako sa kanila na maraming bagay. Kahapon, pumunta ako ng Batangas sa hapon. Kasi nga, meron akong naging inatina na meeting. No? Parang meeting seminar na siya. Ngayon, doon sa inatinan ko sa Batangas sa may Talisay, kahapon, Sabado, may dinalawan ako doon, malapit sa kapilya nila, doon sa may resort, doon sa may Talisay, sa may nakalagay doon sa sign, ito makikita nyo naman Talisay, lokal ng Talisay kung tawagin, na Iglesia ni Cristo. Dumalo ko sa kanilang pagtitipon o worship service nila, Sabado. May narinig akong mga bagay na kaya pala isa sa mga sikreto ng Iglesia ni Cristo kung bakit sila pinagpapala ng Panginoon Diyos. Para sa akin to komento ko para sa kanila, no? Nakita ko yung pagsamba nila napakaayos. Wala akong nakitang, sorry to opinion ko to teorya ko to na pagmasdan ko wala akong nakita na dinaluhan ko na iba doon sa dinaluhan ko agahapon sa Iglesia ni Cristo dyan sa Talisay. Sabi ko, dito lang ba sa Talisay? Hindi, sa buong mundo daw yon. Yung maayos ang pagsamba. Biruin mo, na-picture ko ito. Kita nyo kasi na-picture ko yung kapilya nila, pero bawal mag-picture sa loob. Nagpaalam ako pero hindi ako pinayagan. Kasi pala, nalaman ko, bawal pala ang cellphone sa loob nila. Oho. Sabi ko, bakit bawal lang? Pagtapos na kanilang pagtitipon, napakinggan ko kukwento ko sa inyo kung ano mga napakinggan ko sa loob. Bawal pala sa kanila ang cellphone dun sa unahan pa lang, kukolektahin yon. Bibigyan ka ng parang sa mga mall, yung pag-iwang mga baggage iwan mo, bibigyan ka number, para mamaya hindi bibigay mo, bibigay sa yung cellphone mo. Okay, mga gadget na tumutunog. Bawal yon. Bawal pala ang cellphone kasi, sabi doon sa akin, nakaka-istorbo, nagre-ring daw. Hindi daw katulad ng ibang worship yon na may tumatawag, may nagsi-cellphone, doon may iwasan mo. O, bagaman nasa sa kanila daw kung hindi gagamitin yung cellphone, pero para daw mas maiwasan ang ditularan ng iba at walang nagre-ring. Kaya napakatawag doon, napaka-solemn ng pagsamba nila. Grabe, kikilabutan ka doon sa meron silang kumakanta doon sa harapan na mga nakaputi. Talagang napakaayos ng pagsamba nila. Talagang hindi mo masasabi mo talaga na kaya pala ang ako opinion ko to, teorya ko kaya pala marami nagagalit sa Iglesia ni Cristo. Kumbaga para sa isang puno sa kasabihan ng matatanda, pag mabunga, binabato, pinupukol pababa. Diba? Para masundot yung bunga. Kasabihan ng matatanda yon, no? Ibinagay ko lang dito sa to. Kaya pala marami naiinis sa kanila, nagagalit sa kanila. Kasi pinakitunguhan ako ng maayos na mga INC. Marami nakakilala sa akin doon sa pinuntahan ko na ako nga daw ito, syempre kilala naman tayo, matagal na, at marami rin tayo alam tungkol sa Biblia. Nalaman ko talaga itong mga Iglesia ni Cristo, napakasolemn ng pagsamba nila, napakaayos. Doon pa lang sa pagpasok mo, kukunin cellphone mo, tapos hiwalay yung lalaki at babae. Di ba kaya pala tinalaki natin nakaraan, tungkol doon may biblical, nalaman ko talaga doon, mismo actual, na hiwalay yung babae sa lalaki. Tinanong ko rin yun sa kanilang, di ko alam kung tiyatawag nilang nakaputi na lalaki, baka yun ang ministro nila, no? Kaya daw ginagawa nila yon para maayos ang pagsamba. Nasa Biblia din yon. Actually, matagal na ako nagbibiblia Nababasa ko rin ang gawin nyo ang pagsamba na maayos, na may kaayusan. Oo nga naman, nasa ayos kasi ang babae at lalaki pag magkahiwalay. Marami nagsasabi na bakit daw magkahiwalay lalaki babae sa Iglesia ni Cristo. Nalaman ko kahapon pala na maayos tignan
At hindi yung may batang katabi, may nanay, mag-asawa, nag-uusap, walang ganon. Naka-organize sila. Tapos, may handugan silang ginagawa. May pag-aabuloy na likom na maayos, mga nakaputi. Tapos, makikita mo sa loob, tahimik, sa umpisa may nanalangin, may kumakanta sa gitna. Tapos, mananalangin yung punong yung ministro nila. Makikita mo hanggang sa paglabas, maayos, isa-isa sila doon sa hindi sila sabay-sabay tatayo para lumabas, para magiging parang stampede sa iba, di ba? Hindi, isa-isa mula sa harapan, maayos. Yun nakikita kong tsorya, naramdaman ko gahapon yung kapayapaan nila. Pag nasa loob ka ng Iglesia ni Cristo, ako marami akong problema sa buhay. Yung nagsimba ako at sumamba sa kanila, nakaramdam ako ng kapayapaan sa kanila. Kaya pala ito yung kasabihan ng matanda, sabi ko nga, pupukulin ka pababa. Mabubunga pag mabunga ka. Nakikita ko ang Iglesia ni Cristo mabunga. At hindi lang yan, yung tinalakay nila kagahapon tungkol dun sa katulad, sakto nga coincidence yung tinatalakay natin kagahapon tungkol dun sa abuloy na Iglesia ni Cristo, na mayaman ang Iglesia ni Cristo at walang korupsyon. At makikita mo yung solido nilang kaisahan sa paghahandog at pinahahalagahan nila yung utos ng Diyos. Kasi utos ng Diyos ang paghahandog narinig ko rin sa kanila. Aanuhin ng Diyos yung pera na ihahandog mo sa kanila. Aanuhin yun. Hindi pala ginagamit ng ministro yan. Hindi ginagamit ni Kamanalo yung handugan na yon, hindi para sa sarili niya. Ang nakikita ko, para doon sa kanilang iglesia. Nakakapagpatayo sila ng maraming kapilya, nakatumutulong sila sa tao, tapos lumilingap sila, sabi ko sa buong mundo. Tapos may sa mga inaalagaan nila yung mga akay nila. Tapos kagahapon naabutan ko, inintay ko, may mga bata na marami, para nagsabi daw, ano meron? Okasyon, nagbibigay sila ng mga apple, mga juice, na pasalamat pala yon. Sabi nila, pasalamat ng kabataan. Bata pa lang pala, tinuturuan nila na ang bata sumampalataya at matuto dun sa utos ng Diyos na maghandog sa iglesia. Narinig ko rin sa kanila, sa kanilang worship, aanin mo nga naman ang pera. Aanin ang pera ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng pera, pero yung iglesia na pinaniniwalaan at sinasampalataya nila, doon nila binubuhos, doon nila pinapaayos. Kaya pala, ang gaganda ng mga kapilya ng Iglesia ni Cristo, wala ako nakitang bulok o tuklap na pintura o crack. Kapag meron daw talagang crack o sira kagad, pinapaayos agad nila, wala pang 1 linggo. Tapos ito pa, may nalaman pa ako. Si Ka Eduardo pala, nilista ko may listahan ako kasi sabi ko, sakto nga nainganyo lalo ako doon sa aral pinakinggan ko kasi yung aral nila agahapon tungkol dun sa handugan nila. Kung gaano kahalaga at utos pala ng Panginoon Diyos yun. Hindi utos ng leader nila yun. Utos ng Biblia yun. Utos ni Kristo, utos ng Diyos, utos ng kahit yung mga sinauna pa kay Moses, Abraham. Hindi sila nag-iikapo, hindi totoo yun. Hindi sila tinatakdaan, sabi nila yung termino nilang ginamit, hindi sila tinatakdaan ng presyo na ihahandog nila. Ayon sa pasya ng puso, yung hindi mabigat, sabi. Yung kalugod-lugod sa Panginoon. Tapos naalala ko yung talata ng babaeng bao ata yun, na naghandog kay Kristo, na naging higit sa lahat. Kasi inandog ng babae na yon na barya lang. Pero yun na yung kabuuan ng panampalataya niya. Samantala yung iba, nasa talata ng Biblia yan, yung iba naghandog, libo-libo, milyon. Pero ang katanggap-tanggap, yung babae na naghandog ng 5 sentimo. Dahil sa buong makakaya niya, yun ang hinandog niya. Ang tinignan ng Diyos, hindi yung halaga, kung hindi yung pagpapahalaga niya doon sa hinandog niya. Ang tinignan ng Panginoong Hesukristo, yung pagpapahalaga doon sa kanyang hinandog, yung babae. Kaya nakikita ko sa Iglesia ni Cristo, nakakamuka. Yung kanilang napakaayos na pagsamba, napakaganda ng kapilya, yung mga garden nakita ko, wala akong nakita kapintasan. Pati CR nila maganda. Oo. Hindi... sabi nila, pag nasira daw yung bumbilya na pundi, kasi pasantabi wala ako nakitang sinambahan na katulad sa Iglesia ni Cristo Mayo. Si iba kasi diba makulimlim, doon malinaw, yung may chandelier sila, malaki ang chandelier nila,
Sa tingin ko yung presyo ng chandelier nila, kukumpara ko yung presyo ng chandelier nila na rumirate ng mga kulang-kulang 1 milyon ang isa. Sa nakikita ko, ako mahilig ako sa chandelier eh. Wala ako chandelier, pero paborito ko si chandelier eh. Paborito ko yung mga design niyan eh. Mayroon sa mall na bibili, nasa 250,000. Pinakamura niya, nasa 120. May mga cheap na maliliit lang. Pero nakita ko yung chandelier nila, napakaganda. Nasa kulang-kulang nag-rate ng mga 400 to 1 million pesos ang isa nun. Nakikita ko, para mga ginto na diamond eh. Kita ko sa saunahan eh. Hindi ko na-picturean eh. Wala, bawal cellphone eh. Bawal daw eh. Sa oras ng pagsamba, saka walang i-request pa yon na hindi daw bawal talaga mag-cellphone sa loob, bawal mapicturehan. Siguro, makikita niyo naman sa ibang worship. Kaya napadalaw na kayo dun sa Iglesia ni Cristo eh. Diyan. Masaya ako dyan sa may talisay. Mabuhay kayo. Napadalaw ko dyan. Ngayon, nakita ko nga sa kanila yung grabe yung kaayusan nila. Sa paglabas nila, makikita mo, isa-isa silang tumatayo. No? At ito pa, nalaman ko, bukod dun sa pagpapahalaga nila, dun sa kanilang worship, sa pagsamba at sa handugan nila, na nasa Biblia pala, nalaman ko yung kapilya pala nila, mula na upo ang kamanalo nila, nung nilista ko, September 7 pala na upo yan, doon sa leader nila, pumalit doon sa leader nila dati. Hanggang ngayon, 2024, 15 years na palang namumuno ang kamanalo, si Ka Eduardo Manalo, sa Iglesia ni Cristo ngayon, na may 410 na kapilya na pala napatayo nila. 410 mula na 15 years. Tapos dinivide nila, may nag-divide pa sila dun sa loob. Sabi nila sa 410, pag dinivide daw sa 15 years, lumalabas 356 na kapilya sa loob sa isang taon na nakapagpatayo sila. Tapos yung 356, dinivide nila doon sa 52 weeks. Diba sa isang taon, meron tayong 52 weeks? Excuse me po. Meron 52 weeks na sa sa weeks, meron tayo. Dinivide nila yon sa yung 356. Lumalabas, 6 na kapilya isang araw pinapatayo nila. Imagine, makapagpapatayo ka ng 6 na kapilya sa isang araw. Dahil mo pa gobyerno. Tapos tinanong ko pa, sabi ko nga, di ba, mga experience ko, magkano ang kapilya rumirate? Rumirate ng 200 million to 1 billion na kapilya, kasama lupa, ang laki ng lupa nila, kita mo eh. Yun nga lang lupa ng mga supermarket, di ba, laki na eh. Pag-uusapan, 150 million na yun. Ang laki ng lupa nila, hindi yung bahay. Yung bahay nga na sa subdivision, ilan magkano lupa, 10 million na. Doon nga lang sa Ayala, Alabang, o mga Green Meadow, lupa, 500 million eh. Isipin mo, kung hindi ko yung pagkakamali sa aking palagay na nakikita ko sabi nila, hindi daw presyo nun eh. Yung sa INC, main road, commercial ano yun? Commercial lot yun. Mahal. Baka lupa pa lang eh. Nasa 100 million eh. Ang isang kapilya, rumirate ng 700 to 500 million. Tapos sa isang araw, makapagpapatayo ka ng 6 na kapilya. At sa isa, 15 years, 410 na kapilya na ipatayo ng Iglesia ni Cristo na batay sa aking pakikinig sa kanila kahapon. December 14, 2024, dumalo ako sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Napakinggan ko ang kahalagahan ng paghahandog sa kanila, kahalagahan ng pananampalataya nila, kahalagahan ng kapatiran nila, kahalagahan ng kaisahan nila, kahalagahan ng kapilya, kahalagahan ng pag-ibig nila sa Panginoon Diyos. Ganun nila pinahalagahan ang lahat ng bagay na kanilang ginagawa, na seryoso talaga sila sa kanila. Ako bilang kasi yung vlogger, sabi ko sa inyo, nakaraan si Doc Willie ang tinalakay ko, inalam ko lahat ng pamilya, lahat na busisi, ganyan tayo mag-research. Hindi ako basta nakikinig lang. Hanggat maaari pupuntahan ko si Doc Willie, aalamin ko. Ngayon, pinuntahan ko Iglesia ni Cristo, inalam ko lahat ng detalye at sakto na pakinggan ko nga, ganun pala ang ginagawa nila. Yung kapila nila, pinapatay nila ganun karami sa isang taon. Biruin mo 6 na kapilya sa isang araw, makapagpatayo ka 500 to 700 million pesos ang ginugugol nila dun sa kapilya nila, na hindi ko nakitaan sa ibang hindi ko nakitaan sa iba, na iba nagbibenta pa nga ng kanilang simbahan, ang Iglesia ni Cristo binibili naman kaagad. Hindi biro ang ginawa ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga,
tinalaki ko gahapon, kung gayahin ng gobyerno to, maayos, nakikita ko talaga walang korupsyon. At ito pa. Sabi nila, di ba, takot ang gobyerno sa Iglesia ni Cristo, na parang hawak ni, akin opinion, sorry, palagay, ha? Parang nahahawakan nila ang gobyerno, nauutusan nila ang gobyerno, napapakisuyuan nila ang gobyerno na sila ay sundin. Yan ang tamang termino, napapakisuyuan nila ang gobyerno na sila ay sundin. Kasi nga, dahil sa respetong ipinagkakaloob nila sa mga gobyerno, at ganun din ang gobyerno. Kung ang Iglesia ni Cristo binabayaran ng gobyerno, hindi sila malakas sa gobyerno. Maniwala kayo. Bakit? May ipanunumbat. Tama? Halimbawa ako, binayaran ko kayo. Malakas ako kasi binayaran ko kayo. Pero kung hindi na ako nagbayad at wala na ako sa posisyon, kakanta ako, binayaran ako ng Iglesia ni Cristo. Sino kayo? Binabayaran ko kayo. Sundin yung gusto ko. Ibig sabihin, doon malalaman, hindi binabayaran ng Iglesia ni Cristo ng ninumang politiko o ninumang taong mayaman. Talagang solidong abuloy galing yung pagpapatayo nilang kapilya. Kaya pala ganito, aking opinion ulit, sorry, kaya pala ang Iglesia ni Cristo kinaiinisan, ang daming galit. Dahil sa palagay ko, opinion, sorry, maraming naiinggit. Dahil sa ginagawa nila, natutupad nila yung sinasabi ng Biblia. Kasi may mga umuusig sa Iglesia ni Cristo na inalam ko, hindi totoo. Hindi totoo yung panguusig sa kanila. Na, kasi kagahapon, saksi ako sa kanila . At sa iba pa, papatunayan ko pa sa ibang pagkakataon na sasambalot ako doon, kaso bawal pa rin video, asahan nyo kasi bawal ang cellphone. Patutunayan ko sa inyo na nagsusuri ako sa kanila, na inaalam ko lahat ng detalye nila, na talagang kaya pala ang Iglesia ni Cristo ganito kayayaman. May sikreto sila, hindi lang kaisahan pala. Yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa mga kapatiran, pagpapahalaga nila sa bata man o matatanda, inaalagaan nila. Di ba? Sa nakikita ko, nagkaroon ako ng konting kapayapaan nung doon ako sa kanila ng saglit, ng kulang-kulang 2 oras ang doon ako sa kanila. Mula sa worship service, tapos pag-iimbestiga ko, marami akong tanong, siguro 2 oras makikita ko doon sa kanila. Naramdaman ko yung kapayapaan sa ganung saglit na panahon. Sabi ko pa, kaya pala may mga Iglesia ni Cristo, bagaman mahihirap, nakikita ko sa squatter nakatira halos, meron silang kapayapaan, meron silang unity, meron silang kaisahan niya, nakikita sa kanila yung kabutihan. At naiisip ko tuloy, sila yung natutupad sa hula na inuusig pero nagniningning. 'Di ba? Totoo. Ako hindi ako against sa iba. Kasi iba mabuti rin naman ang iba, pero ang usapan kasi ito Iglesia ni Cristo . Nakita ko yung pinagkaiba sa iba, ang laki ng pagkakaiba. Oo. Ang laki mula. Nasusunod nila yung aral talaga ng Biblia na maayos. Tapos yung kasuotan nila, talagang makikita mo yung lalaki maayos yung buhok, walang gusot, walang lousy na damit. Hindi siya yung parang na lang, makasuot na lang, hindi, maayos sila, mababango, maayos, talagang nakakapayapa. Kumbaga sa isang garden, nakakita ka ng mga bulaklak na maayos, hindi mga bulok. Oo. Pinapunta ka doon sa isang garden na maayos. Oo. Nagkaroon ka ng kapayapaan, para ka nasa maluwalhating kalagayan doon sa loob na yun. O yun nakita ko, kaya pala maraming nagagalit sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa aking opinion, maaring maraming naiinggit. Maraming gustong gumaya sa kanilang biruin mo, makapagpatayo ka ng kapilya, 6 sa isang araw, tapos milyon ang halaga. Kung sa 6 na kapilya, ang halaga ng kapilya 500 million. So lumirate ng 3 billion pesos a day. Ay, grabe yun. Hindi ordinary yun, di ba? Para may pabrika ng pera to mga Iglesia ni Cristo, di ba? Dahil walang kurap. Nakikita ko, bukod sa walang kurap, sabi ko nga sa inyo, meron silang pagpapahalaga dun sa inutos ng Panginoon o ng Diyos na maghandog. Sabi ko nga kayo na, hindi naman kailangan ng Diyos ang handog . Aanuhin niya ang pera, nasa langit siya.
kailangan niya dun sa aral maipalaganap. Paano mapapalaganap ang aral kung ikaw lang mag-isa magsasalita ka sa Biblia sa kalsada? Hindi. Sa pamamagitan ng pagpapatayo ng kapilya, magtitipon ng tao doon at doon mangangaral. May procedure na nasa Biblia din na maayos. Di ba? Na sabi niya ng isang malakyas, sabi, topic nila agahapon to ha. Tanda ko rin yung talata nila eh. Sabi yung bahay mo maganda. Samantalang yung bahay ng Panginoon Diyos, yung templo niya, wasak, sira. Di ba? Kumbaga yung bahay ng mahal mo sa buhay, wasak. Ikaw, bilang sarili mo maayos, may aircon ka. Papayag ka ba naman yung taong nagmamahal sa'yo, minamahal mo rin, wasak yung bahay, ikaw maayos? Siyempre hindi. Ganun din ang Panginoon Diyos, minamahal tayo ng Panginoon Diyos, mahal natin ang Diyos, yung bahay niya, yung sambahan niya, yung sabi nila, pababayaan mong wasak? Dapat maayos. Ibig sabihin ng talata na yon, mas unahin mo yung bahay ng templo ng Diyos na pinagdadausan nyo ng pagtitipon, sabi nila, narinig ko, at kesa dun sa bahay mo. Ay, opinion ko rin yun. Wala sila sinabing gano'n, pero opinion ko rin yun na oo nga naman, bakit mo unahin yung sarili mo kaysa sa Panginoon Diyos, na ikaw ang inuuna ng Diyos eh. Kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, katulad ng ginagawa ng mga INC, mga Iglesia ni Cristo, inuna nila ang paghandog, pinagpapala sila. Totoo, pinagpapala sila. Oo, talagang kaya pala yung mga gobyerno sa kanila takot. Hindi dahil sa way na takot talaga. Takot na mawala yung respeto nila sa isa't isa. Dahil ayaw nilang iwala ang respeto nila sa INC dahil mataas ang uri na ibinibigay ng gobyerno na respeto sa kanila. Tama, walang ibang religion maliban sa INC na pagrespeto ng gobyerno sa kanila. Dahil hindi niya nababayaran hindi nasusuhulan. At hindi nakapagnanakaw. Pagkakatiwalaan mo sa trabaho, hindi nagnanakaw. Kaya ito, i-update ko kayo sa isang araw o kaya inimbitahan ako sa susunod na, kaso hindi na sa Talisay kasi nakauwi na ako. Siguro dito na lang. I-update ko kayo kung ano pang iba pang detalye na nakapabagay ko sila. Isa lang overall, ang mga Iglesia ni Cristo talaga, napakaayos ng pagsamba nila. Mararamdaman mo yung kapayapaan, mararamdaman mo talaga na may Diyos kang kausap. I-try nyo. O kumukontra ka sa aral, pero i-try nyo lang. Pumasok kayo, bago nyo batikusin sa bagay, bago yung ulam mo minudo man o apretada, bago mo husgahan na hindi masarap, subukan mong tikman. Subukan mong kumain na may kanin, tikman yung minudo, apretada man, kainin mo, mabusog ka, saka mo sabihin kung hindi masarap na ino-offer sa'yo. Ganun din ang Iglesia ni Cristo, bago nyo batikusin sila, subukan nyo muna pakinggan, manalangin ka ng time team doon, pagmasdan mo, saka natin husgahan sila. At sa husga ko, wala ako nakitang mali sa kanila. Batay sa Biblia ang aking sinasampalatayanan din, na matagal na ako nagbibiblia, halos makabisado ko na ang Biblia. Wala ako nakitang maling ginagawa nila. Magmula sa pagpasok hanggang sa paglabas, hanggang sa pangangaral nila, wala silang inimbentong aral yung kwento. Hindi sila nagkukwento sa pangangaral nila. Purong talata ng Biblia binabasa nila. Wala silang pinapaliwanag sa sarili nila. Ipinapaliwanag nila yung Biblia din ang sumasagot sa kanila. Wala silang example na ginagawa na tulad na nakikita ko sa iba. Sila lang ang meron nito. Sa dami kong pinasukan, sa dami. Sila nakita